Ang kwento ng bus na nahulog sa Bitukang Manok. Isang kwento ng misteryo at himala. Sa isang madilim at maulang gabi, isang pampasaherong bus ang bumabaybay sa zigzag na kalsada ng Bitukang Manok sa Quezon. Ang rutang ito ay kilalang delikado dahil sa matatarik na bangin, matalim na kurbada at madalas na aksidente rito. Ngunit para sa driver na si Mang Rodel, isa ng veterano sa pagmamaneho rito, isa lang itong ordinaryong gabi. Kasama niya sa unahan ang konduktor na si Tonton na masayahing nag-aasikaso sa mga pasahero. Karamihan sa kanila ay mga biyaherong pauwi ng Bicol para sa piyesta. Sa likuran, isang matandang babae ang tahimik na nakaupo sa dulo, nakasuot ng kulay itim na balabal at tila may binubulong. Mga pasahero, kapit lang po tayo ha. Medyo madulas ang kalsada ngayon, paalala ni Mang Rodel habang hinahawakan ng mahigpit ang manibela. Habang bumabaybay sila, biglang bumigat ang ulan, kasabay ng makapal na hamog na bumalot sa buong kalsada. Lalo pang lumakas ang hangin, dahilan upang manginig ang bus. Wah! Isang matinis na sigaw ang pumuno sa loob ng bus. Napalingon si Tonton sa likuran. Ang isang pasahero, isang lalaking bagong kasal, ay nanginginig habang nakaturo sa bintana. May babae sa kalsada, nakaputi, biglang sumulpot. Nagpanting ang tenga ni Mang Rodel. Sa harapan niya, isang lumang puting, damit na lumulutang ang dahan-dahang tumawid sa kalsada. Diyos ko, bulalas ng driver, pilit na iniwas ang bus sa aninong iyon. Ngunit sa pagmamadali niyang bumalik sa tamang lane, hindi niya namalayang nawala na siya ng kontrol sa manibela. Nag-slide ang gulong ng bus sa madulas na daan. Bumangga ito sa steel railing at break! Isang nakakakilabot na lagabog ang pumuno sa hangin. Ang bus ay tuluyang nahulog sa bangin ng Bitukang Manok. Ang himala, mabilis ang pagbagsak. Sumisigaw ang mga pasahero, nagdarasal at mahigpit na nagkakapit sa kanilang mga upuan. Ramdam nila ang nalalapit nilang kapahamakan. Ngunit bago pa tumama ang bus sa lupa, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Tila may hindi nakikitang puwersang humawak sa bus at pinabagal ang pagbagsak nito. Parang may humawak mula sa ere at dahan-dahang inilapag ang sasakyan sa lupa. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isa-isang nagmulat ng mata ang mga pasahero. Lahat sila ay buhay, may sugat at galos, ngunit walang nasawi. Paano nangyari yon? Nanginginig na tanong ni Tonton. Sa likuran, tumayo ang matandang babaeng nakasuot ng itim. Lumapit siya kay Mang Rodel at mahinahong nagsalita. Mabuti at nakinig ka sa bulong ng hangin. Kung hindi, mas marami ang nasaktan. Nagkatinginan ng mga pasahero. Sino ang matandang ito? Ngunit bago pa nila siya matanong, isang malakas na kidlat ang dumagundong sa langit at sa isang iglap, naglaho ang matanda. Ang lihim ng Bitukang Manok. Mula noon, ang istorya ng bus na himalang naligtas ay naging alamat sa Bitukang Manok. Sabi ng matatanda, ang matandang babaeng iyon ay isa sa mga tagapangalaga ng lugar. Kapag may darating na kapahamakan, siya ang gumagabay upang hindi tuluyang maglaho ang mga inosenteng buhay. Maraming taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing may nagdadaan sa Bitukang Manok, sinasabing may bumubulong sa hangin. Ingat ka anak, may mata ang kadiliman. Matapos ang milagrosong pangyayari sa Bitukang Manok, naging usap-usapan sa buong bayan ang himalang nagligtas sa mga pasahero ng nahulog na bus. Ang ilan ay naniniwalang may isang engkantong sumaklolo habang ang iba naman ay sinasabing isang kaluluwang matagal na nagbabantay sa lugar. Ngunit para kay Mang Rodel at Tonton, hindi sila mapakali. Sino nga ba ang matandang babaeng iyon? Sa kabila ng kanilang pangamba, nagpasya silang bumalik sa lugar upang hanapin ang sagot. Ang pagbabalik sa Bitukang Manok. Pagkalipas ng isang linggo, muling bumalik si Mang Rodel at Tonton sa Bitukang Manok. Sumama rin sa kanila ang ilan sa mga pasaherong nakaligtas, ang bagong kasal na sina Alvin at Clara, at isang estudyanteng si Nilo na muntik nang mawala ng buhay sa insidente. Habang iniinspeksyon nila ang lugar kung saan nahulog ang bus, napansin nila ang isang lumang bahay na nakatago sa likod ng makakapal na punong kahoy. Ang bahay ay gawa sa kahoy, may bubong na kalawangin at tila matagal nang inabandona. Kailan pa nagkaroon ng bahay dito? Tanong ni Alvin habang tinitigan ang lumang istruktura. Nagkatinginan sila at sa kabila ng kaba, lumapit sila sa pintuan. Dahan-dahang tinulak ito ni Tonton at agad silang sinalubong ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa loob, may isang altar na may lumang larawan ng isang babae, kamukha ng matandang nakita nila sa bus. Nakasuot siya ng parehong kulay itim na balabal, ngunit mas bata sa larawan. Siya yon. Siya yung matanda, bulalas ni Clara, sabay turo sa larawan.
Ngunit nang mas tiningnan nilang mabuti ang litrato, isang pangalan ang nakaukit sa ilalim nito. Remedios Herrera, 1898-43. Ang kuwento ni Remedios. Habang iniimbestigahan nila ang lumang bahay, biglang may lumapit na isang matandang lalaki, isang lokal na taga roon. "Hinahanap niyo si Remedios?" Tanong nito sa kanila. Tumango si Mang Rodel. "Sino po ba siya?" Napabuntong hininga ang matanda bago nagsimula sa kanyang kwento. "Ay, mga anak, si Remedios Herrera ay isa sa pinakakilalang albularyo rito noon. Isa siyang babaylan, isang manggagamot na may kakayahang makakita ng hindi nakikita ng karaniwang tao. Noong panahon ng giyera, ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa panggagamot upang tulungan ang mga sundalo at gerilya sa kabundukan. Ngunit isang gabi, isang grupo ng sundalong dayuhan ang dumaan sa bitukang manok. Pinagbintangan siyang espiya ng mga kalaban at walang awa siyang pinatay rito mismo sa bangin. Natahimik ang grupo sa narinig. Mula noon, naging bantay na siya ng bitukang manok. Hindi para manakit, kundi para gabayan ang mga inosenteng biyaherong maaring madisgrasya sa lugar na ito. Ang muling pagpapakita, sa kanilang pagkagulat, biglang lumamig ang paligid. Ang banayad na ihip ng hangin ay tila naging bulong sa kanilang mga tainga. Hindi ko nais na may masaktan, maging maingat kayo sa paglalakbay. Napatingin sila sa altar. Ang larawan ni Remedios ay tila kumikinang sa liwanag ng dapit hapon. Hindi na nila kinailangan ng ibang paliwanag. Totoo si Remedios, siya ang nagligtas sa kanila. Sa kanilang pag-alis, muli nilang nilingon ang lumang bahay. Ngunit sa kanilang pagkagulat, wala na ito. Ang inabutan na lang nila ay isang malawak na lupain na tila wala namang kahit anong bakas ng bahay na kanilang pinasok. Ang aral ng bitukang manok. Sa kanilang pag-uwi, napagtanto nila may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. May mga kaluluwang hindi natin nakikita ngunit patuloy na nagbabantay. At mula noon tuwing dumadaan si Mang Rodel sa bitukang manok, hindi na siya natatakot. Bagkus, palagi siyang bumubulong ng pasasalamat. Maraming salamat, Remedios. Ikaw ang tunay na bantay ng bitukang manok.